Okay, mga kabunyog, mga kababayan, heto po sa umiinit na issue sa pagitan ni Risa at Marcoleta, ha? Itong dalawang senador na 'to, ang tumatampok na dito, ha? Ang tumatampok dito talong, mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Marcoleta, talong daw ang ginamit ni Risa sa kanya, ha? Talong. Hmm. Alamin natin kung papaano, bakit talong. Ayan, ha? Mga kabunyog, dito po sa ating punto diretso. Okay? O sige, ano ba 'tong pinag-uusapan na ito na talong? Sabi ni Marcoleta, hmm, ginamitan daw siya ng talong ni Risa Hontiveros. Ang ang issue dito na nakakatawa 'to, mga kabunyog, mga kababayan, bakit talong? Ay ay 'di ba kasi yung controversial na issue doon noong August 6, yung debate nila sa Senado, sinasabi ni Marcoleta, wala kahit isang desisyon ang Korte Suprema na unanimous, unbanked, na ni-reverse. Wala. Pagka unanimous na, ibig sabihin halos lahat na ng membro ng Korte Suprema nagdesisyon, mahirap na 'yan. Ang sinasabi kasi ni Marcoleta ay 'di ba yung desisyon dun sa impeachment ni Sara unanimous? Unanimous na unbanked. Ibig sabihin 15 yung justices, unanimous yung naging desisyon. Wala man lang nag-dissent o nagkontra. Mayroong isang nag-abstain, si Kagiwat, pero ang pag-abstain kasi hindi ibig sabihin yan kontra ka eh. Ayaw mo lang lumahok sa butuhan. Pero hindi ibig sabihin kontra ka. Kasi kung kontra ka, magdi-dissent ka. Yung isa naman doon sa 15 justices naka-leave, yung si Associate Justice Singh, naka-leave. Si Kagiwat present pero nag-abstain. Kaya yung natirang 13, lahat 'yon bumoto para ideklarang unconstitutional ang impeachment ni Sara. Kaya yun yung tinatawag na unanimous decision. Ang sinasabi ni Marcoleta doon sa privilege speech niya doon sa Senado noong August 6, wala nang tsansa yan. Mahirap na yang sinasabi na yan na babaliktarin pa ng Korte Suprema ang naunang desisyon nito na dinideklarang unconstitutional ang impeachment ni Sara. Kasi nga, unanimous. Sabi ni Marcoleta, mayroon ba? Kahit isa, pangalanan nyo nga, kahit isang unanimous na desisyon ng unbank na ni-reverse ng Korte Suprema? Ay si Senadora Risa Hontiveros, sinagot niya, pinatulan niya yung hamon ni Marcoleta. May dalawang kaso na binanggit si Senadora Risa. Ang una, yung League of Cities of the Philippines. Yung kaso ng League of Cities. Ang pangalawang sinight niya, yung ISAA versus Greenpeace. Yung ISAA versus Greenpeace. Ngayon, sa dalawa na yon, kinalaunan ang Korte Suprema, ang spokesperson, si Attorney, ano bang apelyido ni yung spokesperson ng Korte Suprema? Sabi ng spokesperson ng Korte Suprema, yung League of Cities, hindi unanimous yun. Hindi unanimous decision yun. Kaya, ito? So, wala na. Ang isa na lang natitira, yung ISAA. Actually, ISAA yan eh. 3 letter A yan. ISAA. Yung ISAA versus Greenpeace, yun na lang ang natitira. Ngayon, tungkol ba saan yung kaso na yan ay ISAA versus Greenpeace? Alam naman natin ng Greenpeace, isang environmental group. Ayaw ng Greenpeace ng mga dinidevelop na genetically modified organisms, GMO. Ngayon, dito kasi sa Pilipinas, unti-unti ini-introduce na yung pag-develop ng mga GMOs, genetically modified organisms. Yung mga variety, mga species ng mga prutas at saka mga gulay na minodify na genetically. Maraming nag-o-oppose diyan. Lalo na itong mga environmental groups, tulad nitong Greenpeace. Isa sa mga nagde-develop niyan, itong ISAA, itong non-profit non-stock organization na to.
dinidevelop nila yan. Kaya ikinaso sila nitong Greenpeace, na parang questionin yan, ipatigil yung mga pag-develop ng mga genetically modified organisms. Ngayon, ang tumampok dyan na GMO na dinidevelop nitong ISAA ay yung BT talong, BT eggplant. BT eggplant, so BT talong. Kaya ang tawag BT eggplant or BT talong. Ito yung naging subject niyan tungkol sa genetically modified organism na BT talong. Pinapatigil ang pag-develop niyan. Nanalo ngayon itong Greenpeace, itong environmental group. At ni-reverse yan sa isang en banc resolution noong 2015. Yan yung binabanggit ni Senadora Risa. Ang kasong ito tungkol sa BT talong. Kaya sinasabi naman ngayon ni Marcoleta, talong ang ginamit ni Risa laban sa kanya. Yan yun. Yan yun. Ang ano lang dito kay Marcoleta, kinakantsawan si Risa. Si Risa Hontiveros daw, napapasok niya. Napapasok daw sa trap, sa bitag. Kasi tinanong niya daw, yun na nga, yung tanong, bigay nga ng kahit isang kaso. Nagbigay naman daw si Risa Hontiveros, 2 binigay. Yung isa pala doon, hindi naman tama na desisyon ng Korte Suprema na unanimous. Anyway, sinagot na rin yan ni Senadora Risa. Ang sabi ni Senadora Risa, okay, yung isang binigay kung halimbawa ay mali, pero yung pangalawa tama. Yun na nga, yung tungkol yun sa BT talong. Kinakantsawan siya ngayon ni Marcoleta. Alam nyo naman itong si Marcoleta, mahilig ito magpiluso po. Mahilig. Ay, di ba, yung speech niya nga doon sa Senado, ano sabi niya? Ano yon? Sabi kasi ni Tito Soto, wag nating madaliin ito. Kapag mabilis ang takbo natin, kung matinik tayo nito, malalim. Kaya wag nating madaliin. Ang sa piluso pong may pagkapiluso pong sagot ni Marcoleta. Ay ako nananakbo ako, nakasapatos ako, kaya hindi ako matitinik ng malalim, di ba? Ito na naman, kinakantsawan niya na naman si Risa Hontiveros. Kaya ang sinasabi niya, ginagamit sa akin ni Risa Hontiveros talong. Ang tinutukoy diyan, yung kaso kasi na yun tungkol sa bitit. Pero tama naman si Senadora Risa doon. Doon talaga sa kaso na yun, ni-reverse talaga ang en banc, desisyon ng en banc na unanimous. Okay? Sige mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.